isip, ang puso para sa salita ng Diyos. Mabubuksan na, nagkakaroon na ng pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkakataon na kapatid, upang maranasan mo na ang Diyos ay mabuti. Huwag kang papayag na ang Diyos ay mabuti sa balita lang. Huwag kang papayag na ang Diyos ay nabalitaan mo lamang na makapangyarihan. Ano yan? Chismis lang yan pag hindi mo naranasan. Kailangan maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan maranasan mo ang kabanalan ng Diyos. Hindi po pwedeng bali-balita lang. Chismis lang yan kapag gano'n nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos ay mabuti. Dapat natin maranasan ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Naranasan ng ibang mga kapatiran dito na ang Diyos ay mabuti. Pati ako naranasan ko na ang Diyos ay mabuti. Naranasan ko yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi balita lang, hindi chismis. Minsan naka-encounter ko ang Panginoon talaga. Tinigil niya ang buhay makasalanan ko at sinago niya at nagkaroon ako ng buhay na nakadulugod, sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon ito kapatid, pag-usapan naman natin. Pag-usapan natin kung sino naman ang papasok sa langit. Ngayon, ideklara mo, sabihin mo, sarado na ang pintuan ng impyerno para sa akin. Sabi mo! Sarado na ang pintuan ng impyerno para sa akin. Ulitin natin, sarado na ang pintuan ng impyerno para sa akin. Sarado na ang pintuan ng impyerno para sa akin. Sapagkat ako ngayon ay sumasampalataya sa anak ng Diyos. Palakpakan natin si Diyos. Sabi po ni Sister Cora, diyan po sa bahay nila ay meron pong Bible study. Kapag kayo ay meron pong tanong, maaari po kayong magtanong, pupunta po ako dyan tuwing Martes. Amen? Ngayong oras nito, sandaling oras lang ang hinihingi ko. Pero sa pagtatanong nyo, siguro maraming tanong sa isipan ninyo na pumubuo, isulat nyo sa isang kapirasong papel. Pumunta kayo sa bahay ni Sister Cora, tuwing Martes, alas 7 hanggang alas 9, ibigay nyo yung tanong sa akin at sasagutin yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos! Amen! Sister Cora, sa bahay nyo, welcome lahat. Amen? Oh, kita mo na, welcome lahat. Then merienda pa minsan. Minsan na. Pakita mo na. Alam mo, ang Diyos kasi ay talagang umaabot sa atin. Isipin mo naman ha, may ginagawa ka, busy ka, alam ng Diyos yan. Pero sa pagkakataon ito, kahit busy ka, nakarinig ka ng salita ng Diyos. Minsan kasi ang tao hindi na nagsisimba eh. Kaya yung simbahan na lumabas para marinig mo ang salita ng Diyos. Wala pa ka natin muli ang Diyos. Ngayon, pag-uusapan naman natin, paano makakapasok ang tao sa langit? Mahirap na kasi kung napagsarahan na tayo sa impyerno, sarado pa rin ang langit sa atin. Kailangan, siguraduhin natin na ang langit ay bukas para sa atin. Ano sinasabi ito ng ating Panginoon Kristo? Tandaan nyo. Sabi ng ating Panginoon, John chapter 3, verse 16, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin. Alam mo, kapag tinupad mo, pinakinggan mo yung salita ng Diyos, sinampalatayanan mo yung sinasabi ng Diyos, at ang sabi ng ating Panginoon, tunay na sinasabi ko sa iyo, ang sumasampalataya kahit mamatay, muling mabubuhay. Palakpakan natin muli ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kita mo naman ha, namatay na, muli ka pang bubuhayin. Ito pa ang pangako ng ating Panginoon. Makinig kayo. Romans chapter 8 verse 1. Ang sabi dito ng ating Panginoon sa Biblia, Romans chapter 8 verse 1. Kaya nga, hindi na hahatulan maparusahan ang mga nakipag-usa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan. Yun ang magandang balita, kapatid. Kapag ikay sumampalataya, nakipag-isa kay Kristo, hindi ka nakasama sa paghatol ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos.
ating Panginoon Kristo, hindi nakasama sa paghatol. Yan ang mabuting balita na pinapahayag ko ngayon sa inyong lahat. Mga kapatid, may pag-asa ang buhay. Nakakasawa na ang buhay makasalanan. Nakakasawa na ang buhay na marumi. Nakakasawa na ang buhay na laging nagkikismis. Maranasan naman natin ang buhay na totoo. Maranasan naman natin ang buhay na may Diyos. Sa pagkakataong ito, kapatid, napag-usapan naman natin saan ba napupunta ang kaluluwa ng tao. Babasahin ko kung saan napupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay. Lucas chapter 16 verse 19. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tatat ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi. Pakinggan niyo mabuti. Kahit pulubi, kahit mayaman, pareho ang destinasyon, mamamatay. Sabi dito, verse 22, namatay ang pulubi at kinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Nahabag ko. Sabi dito, sa piling ni Abraham, namatay din ang mayaman at inilibing. Verse 23, sa gitna ng kanyang pagburusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasa sa kakabuhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaanin siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, iniligay sa pagitan natin at isang malaking bangil upang ang mga narinig ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamalik ko sa inyo papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paroroonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dahil ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po tapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalitan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinabi, ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit na isang patay na muling nabuhay. Napakinggan po ba natin? At sabi, yung pulubing mahirap namatay. At yung mayaman namatay. Pareho lang namatay. Pero ito pa ang karugtong. Yung pulubi napunta sa piling ni Abraham. Yung mayaman napunta sa Hades. Nag-uusap sila. Ang sabi ng mayaman, Amang Abraham, maaari ba nautusan niyo si Lazaro na isaw-saw ang kanyang dulo ng daliri sa tubig upang palamigin ang aking labi sa init na nararanasan ko rito. Ano sabi ni Abraham? Hindi maaari sapagkat sa pagitan natin mayroong malaking bangin. Ang mga nariyan hindi makaparinig, ang mga nariyan hindi makaparihan. Ibig po sabihin mga kapatid, kahit na pala ang tao ay patay na, meron pa hong karugtong, nag-uusap pa sila roon. At ang sabi ng mayaman, ang sabi sa mayaman, alalahanin mo, nagpasasa ka nung ikaw ay nabubuhay.